Matatawa ka na lang dito sa mga balitang ito, no? Pakitang gilas lang pala. Dapat po, tinatawag na yung ambassador ng Czech Republic. Before pa po magpadala ng mga Secretary Vida, before pa po siguro mag-anunsyo man lamang, dapat siguro tinatawag na yung ambassador ng Czech Republic. Para wala ka ng ginasta. Anyway, that's already water under the bridge. No? Tapos na po ito. Pero ngayon, ipatatawag daw yung pong ambassador ng Czech Republic at saka ng France. Okay, sige. So, palagay ko ang dapat sisihin dito, tayo pa ng mga Pilipino kasi nagpapauto tayo no? Umaasa ka na naman Di ho ba? First things first. Nasaan na ba talaga siya? Kahapon po sa gitna mga kapatid ng mga sinasabi nga daw po ng mga gagawin pong kaparaanan, pagpapadala daw ho ng voluminous documents para po sa paglalabas ng red notice ng International Police. May sumambulat sa ating balita at nanggagaling yan sa Malacanang na meron daw pong report ang DFA na nag-apply daw po ng political asylum si Zaldico diyan po naman sa bansang Fransya. Alright, so yan po ang pinakahuling balita. Ngayon, siguro ho naman hindi kasasama ng loob ng mga nasa administrasyon kung tayo po magtatanong, confirmed na ba yan? Sure na ba tayo dyan? Oo. Parang ayaw nyo na ba maniwala? Pero ang sabi naman nila kahapon doon sa press briefing, Okay, ang sinasabi, galing ito sa isang highly reliable source. Ang tawag nga nila Marites dyan ay ka. highly reliable information. Bakit So, yung kung ba nauna- sinabi ni Pangulong Junior, sino ba ang source nun? Yun ang hindi ko sure. Oo. Pero ito, hopefully, totoo na talaga ito. At ang tanong, anong gagawin ng gobyerno tungkol dito? Sige, ganito muna ha. Sige, himayin po lang natin to bago ho natin tunghayang po ang ilang pang mga importanteng isyong pambayan at ang ating inaabangan po dyan na development sa usaping pangkapayapaan po between the US and Iran at yung pong mga katabing mga bansa sa gitnang silangan. Una, ang sabi po ng Malacanang, ipatatawag daw po ng Pangulo ng Pilipinas yung ambassador ng France at ng Czech Republic. Ipatatawag niya. Naisip din natin, siguro di ba mas maganda kung before pa po magpadala ng mga Secretary Vida, before pa po siguro mag-anunsyo man lamang, dapat siguro pinatawag na yung ambassador ng Czech Republic. Para wala ka ng ginasta. At tinanong siya, after all siguro naman for courtesy, hindi naman siguro labag sa anumang pong international law kung patatawag mo at magtatanong ka lang. Totoo bang hawak niyo si Saldi? Pwede bang itawag mo doon sa inyong gobyerno? Ano ba ang informasyon? Hindi ba? Parang kasi nung una, sabi nga po ni Congressman Rice, dapat daw po yung ating embahada doon sa Prague ang umasikaso at kumalap ng informasyon. Pero tama nga din po sa isip ko, dapat noon pa pinatawag itong ambassador at tinanong. Nang sa ganun, sigurado yung balita at alam natin ang mga detalye. Alam nga naman sabihin ng ambassador, sir, meron kaming data privacy. Sorry. Hindi ba? Pero siguro, yun lang mga informasyon na basic na maaaring i-share mo doon sa host country kung saan nandun yung ambassador. Anyway, that's already water under the bridge. Tapos na po ito. Pero ngayon, ipatatawag daw yung pong ambassador ng Czech Republic at saka ng France. Okay, sige. So, anong itatanong kaya ng ating presidente kung ipatatawag? Kung ikaw, si First Lady. Oo. Kung ako? Oo. Pero syempre, magtatanong na ang Pangulo natin yan kung ano ba mga pupwedeng gawin para talagang mabilis ang maiuwi dito si Zaldico. Yun din na nabanggit kahapon ni Auntie Claire sa kanyang press briefing. Isa raw sa mga pupwedeng mapag-usapan doon, yung posibleng assistance na ibibigay nito mga bansang ito sa Pilipinas. Pero yun nga, nasa mga balita rin po dahil wala talaga tayong extradition treaty dito sa Czech Republic. Though, nung unang sinasabi nila, gagamitin nila yung isang United Nations clause. May sinasabi silang ganun Nations, treaty. Convention Against Corruption. Yan. Okay. So, yun ang mga possible na mapag-usapan, hindi ba? Pero kung ano man ang mapag-uusapan, sure ako, Ted Filon, secret yan. Baka hindi sa atin sasabihin yan. Anyway,
Matatawa ka na lang dito sa mga balitang ito, no? Oo, na pinaasa ka, tapos nabigo ka, and then wala ho naman daw dapat sisihin. Pakitang gilas lang pala. Ang Palagay ko ho, angas-angas. ang dapat sisihin dito, tayo pa, no, ng mga Pilipino, kasi nagpapauto tayo, no? Umaasa ka na naman, eh. Di ho ba? Right? Ang dami na ho agad mga reaksyon nga kasi mismo ang nanggaling ang anunsyo sa mismong presidente ng Pilipinas. Di po ba? Well, anyway, so ngayon, ito ho ang issue. Political asylum. Ito ho na naman tayo. Ang dami ngayong mga international law expert na mga nakakapanayam at nagpapaliwanag. Yung iba ho, nagkakaiba sa mga pananaw at opinyon ng iba. Bagamat ito po lang naman, kanya-kanya ho ng pananaw at opinyon. So siguro, pinakamagandang katanungan dito, Aaron, totoo ba yan? Di ba? Totoo ba? Ano, may dokumento na ba? Si Harry Roque, totoo. Tama, na nag-apply ng asylum sa the Netherlands. Wala pang aksyon. And yung sinasabi nga niya, umuusad pa ho yung proseso. Yun ang klaro. Kasi mismo ho, si Harry Roque nagsasabi na may aplikasyon siya. At kinokompirma ho naman yung aplikasyon na iyon. So dito po sa France, ang tanong dito, kumpirmado ba ito? Talagang may papel na ba ito? At habang siya nag-a-apply ng kanya pong political asylum sa kanyang kasi doon, ano ba ang claim ni Zaldi? Kasi ang political asylum, as we all know, ay ito ho mga kapatid, yung paghingi ng pagkupkop, no? Kasi nga, hinahabol ka ng gobyerno ng bansa mo, ikaw nahaharap, no, sa mga persecution. Alright? Ikaw ay nahaharap sa mga kasong gawa-gawa lang. Ikaw ay dahil sa iyong political belief, hinahabol ka, ikukulong ka kasi ito ay may kaugnayan sa iyong paniniwalang politikal at iyong ipinaglalaban. Basically, ganyan. Yung po yung nangyari kay Joma Sison, di ba? For the longest time, siya po ay nandoon sa the Netherlands kasi sa Utrecht siya tumira. Okay. Kasi nga po, nung panahong iyon, mga kapatid, hinahabol siya ng gobyerno dahil sa kanyang political belief. Siya kasi ang leader ng CPP-NPA, di ba? Kaya siya nag-apply ng asylum, if you remember. Doon na siya, pati si Halandoni, silang dalawa, nabigyan sila. Because that time, ang kanilang ipinaglalaban po ay yung kanila pong prinsipyo at ideology. Kaya tinanggap siya ron. Kaya for the longest time, doon siya nakatira. Hindi siya magalaw-galaw kasi nga siya po ay under nga nito pong pangangalaga ng the Netherlands. No? Klaro po naman yon. In this case daw, ano ang basis ni Zaldi? Sinasabi lang ito ngayon, di ba, na ito ho ang kanyang claim, right? Gaano katagal yung proseso? Yun ang isa pang tanong pag nag-apply. Tama. Kasi yung kay Harry Roque, medyo matagal na. Ganun ba talaga ang normal na proseso? Hindi ko po masasagot yan. Ang bawat bansa baho doon sa 29 countries na sakop po nitong Schengen, itong EU, nakasunduan, lahat ba ng bansa ay pare-pareho ang panuntunan o kanya-kanya po sila doon po sa mga humihingi ng political asylum? Bakit France? Hindi ba sa dinami-dami ng bansa, bakit France? So nangangahulugan, hindi siya Portuguese. Wala siyang Portuguese passport. Oo nga. Kasi kung Portuguese passport holder ka, Wala. Portuguese citizen ka. So lumalabas po, kuryente din yon. Kasi kung Portuguese ka, ba't ka naman hihingi ng asylum dito sa Pransya? Ang dami nang lumalabas dito ng mga kaakibat ng mga bali-balita, sa kalituhan natin, kasi nga iba-ibang sinasabi ng iba-ibang tao. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang aga mo gumising, ate, ha? Manang, ha? Siyempre, hawak niya ang beat eh. Di ba? I mean, basically, yun yung ngayon. Oo. So, ngayon, ito sinasabi po ng Malacanang, ang tanong nga dito, totoo ba to? Yan po yan. Sorry po kung meron kami pagdududa kasi nga, nasunog na tayo nakuryente na tayo Hindi po ba sa pangyayaring ito? Alright, so aabangan natin ano ho ba ang paliwanag dito ng mga maalam sa batas tungkol po sa mga humihingi ng political asylum. Kung meron na ho bang aplikasyon at magkatotoo na yung tagal na aplikasyon para sa red notice, will that supersede? Yan ba'y mas makapangyarihan doon sa political asylum? Kasi kapag red notice, meron na pong basihan kasi nga hinahabol ka ng bansang pinanggalingan mo because of some crimes na ginawa mo.
So kung meron na pong Interpol Red Notice, mawawalang visa ba yung aplikasyon for asylum? O maghihiring pa ba ho doon? Ano ba ang prosesong ito? Hindi ba? So ngayon mga kapatid, ito po tayo.